Okay, so this time naman ay sa subtraction of dissimilar fraction naman ang ating pag-aaralan. So gaya pa rin ng ating ginawa sa addition, parehas din lang sa subtraction. Gagawin nating maging similar ang ating mga fractions. Halimbawa, number 1, subtract 2/5 from 12/15. So may nababasa kayo ulit na from. Ibig sabihin ulit, ito yung ating pagbabawasan. 12/15 bawasan daw ng 2/5. So isulat natin ng ganito. 12/15 minus 2/5 is equal to. So kukuhanan natin ng kanilang LCM. So we have 15. So multiples of 15, 15, 30, 45, 60. Pagdadagdag ng tig 15. Ganon din sa 5. 5. So we have 5, 10, 15, 20, 25, 30. Mayroon na silang pagkakaparehasan at yun yung tinatawag nating LCM. So siya yung gagamitin nating maging LCD nitong mga denominator. So, ganun din, i-divide natin, saka natin i-multiply sa numerator. 15 divided by 15 is equal to 1 times 12, kaya 12 pa rin yung nandun. Ganun din sa pangalawang fraction. 15 divided by 5 is 3 times 2 is equal to 6. Then, dahil sila ay similar fraction na, gaya ng ginawa natin sa naunang lesson, isusubtract lang natin ang numerator. 12 minus 6 is equal to 6. Then we copy their common denominator na 15. So, ang naging sagot ay 6/15. Pero ang 6/15 ay pwede pa nating ma-lowest term. Dahil ang 6 at saka 15 ay mayroon silang tinatawag na GCF. GCF na 3. Okay? So, yun yung ating pang-divide sa numerator at denominator. 6 divided by 3 ay 2. 15 divided by 3 ay 5. So, eto ngayon ang pinaka-sagot natin. 2/5. Okay? Next, na halimbawa, subtract 8/12 minus 3/8. Isulat natin sila. Then, kukuhanan natin ulit ng LCM, si 12 at saka si 8. So, by listing method ulit ng kanilang mga multiples, so 12, 24, 36, 48, 60. Ganon din si 8. 8, 16, 24, 32, 36. So kung napansin nyo, mayroon silang dalawang pagkakaparehasan. Pero dahil sa tinatawag na LCM, least common multiple, yung mas maliit, pinakamaliit kasi, na mayroon sa kanila parehas, yun ang ating gagamitin. So, itong 24 ang mas maliit kaysa kay 36. So, yan po yung ating gagamitin bilang kanilang LCD. 24 divided by 12 is 2 times 8, kaya nakuha ang 16. 24 divided by 8 is 3 times 3 is equal to 9. Okay? Dahil sila ay similar fraction na ulit, pwede na nating isubtract sa pamamagitan ng pagsubtract lang dito sa kanilang numerator. 16 minus 9 is equal to 7. Then we copy their common
denominator na 24. Ang 7/24 ay hindi na po siya pwedeng i-lowest term. Kaya't iyan na po ang magiging sagot. Pangatlong halimbawa, what is 8 4/10 minus 5 1/4 equal to? So ito naman ngayon ay subtraction of mixed fraction. Gaya pa rin ng fraction, kukuhanan na ulit natin ng maging LCM nitong mga fraction lang nila. So si 10 at saka si 4 na kanilang denominator sa fraction ang ikukuhanan natin ng kanilang LCM. Listing method ulit. So ang kanilang naging LCM ay 20. So 20 divided by 10 is 2 times 4, nakuha ang 8. So ikopya natin yung kanilang whole number. Ganon din sa pangalawang fraction, 20 divided by 4 is 5. Times 1, kaya 5 pa rin. Okay, so naging similar fraction na yung ating fraction nitong mixed fraction. So sila na ay similar. So gaya ng subtraction of similar fraction, we only add the numerator. 8 minus 5, 3. Then we copy their common denominator, which is 20. Then, after subtracting the fraction, isunod natin na isubtract si whole number. 8 minus 5 is 3. So, dahil itong fraction na 3/20 ay hindi na pwedeng ma-lowest term, eto na po ang pinakasagot natin. We have 3 3/20. Okay? Hindi na siya pwedeng ma-lowest term yung fraction niya. Kaya yan na yung magiging sagot. Pang-apat na halimbawa, what is the difference between 14 1/4 minus 8 4/6? So, isulat natin ulit na ganito. Gagawin natin ulit. Magiging similar fraction itong mga fraction nila. Okay? Okay, sa pamamagitan ng pagkuha ulit ng kanilang LCM sa kanilang denominator. 4 at saka 6. Listing method. Multiples. Listing the multiples of 4. 4, 8, 12, 16, 20. Ganon din si 6. 6, 12, 18, 24, 30. So, may LCM silang 12. Okay? So, yan po ulit ang ating gagamitin. Yan na. 12 at saka 12. 12 divided by 4 ay 3. Times 1 is equal to 3. Ganon din sa pangalawang fraction. 12 divided by 6 is 2. Times 4 is equal to 8. Okay. So, dahil naging similar fraction na yung kanilang fraction, pwede na tayong mag-subtract. 3 minus 8, so hindi natin pwede o kayang maibawas ang 8 sa 3. Anong gagawin natin ngayon? Ito na yung tinatawag na regrouping o yung borrowing na sinasabi po natin. Bawasan po natin ito ng isa, itong whole number na ito, at ito ay maging 13. Yung isa na binawas natin ay gawin nating fraction equal to 1 na gagayahin natin yung kanilang denominator. So, 12. Yan yung fraction equal to 1 natin. So, yan na po yung si 13 naging 13. Saan nakuha si 15? So, eto po yung 12 plus 3 doon sa denominator, ay numerator niya doon sa una. Kaya naging 15 over 12.
Kumbaga itong 12/12 plus yung fraction na 3/12 na yun. Kaya ito ay naging 15/12. Okay? So yan po yung naging sagot dito. Then dahil yung si 14 nabawasan yun na naging 13. And then andyan pa rin si 8 and 8/12. We subtract now. We can now subtract. 15 minus 8 is equal to 7. We copy the common denominator, which is 12. Then after subtracting the fraction, isunod natin na isubtract ang whole number. 13 minus 8 is equal to 5. Hindi na pwedeng ma-lowest term si 7/12, kaya ito na po ang magiging sagot. Okay? Next, find the difference of 6 and 1/2 and 1 and 9/10. Okay? So, yan po ngayon ang ating pagbabawas. Subtract. So, ikuhanan natin ulit ng kanilang LCM, ang 2 at saka 10. Yan na po yun. Ang nakuha natin ay 10. 10. Okay? So, 10 divided by 2 is 5, times 1 is 5. 10 divided by 10 is 1, times 9, so 9/10 pa rin. Gaya ng halimbawa number 4, isubtract na natin, hindi natin pwedeng maibawas ang 9 sa 5. Kaya, kumuha tayo ulit, bawasan natin si 6 ng isa at gagawin nating fraction equal to 1 na gayahin ulit natin yung kanilang denominator. 10 tenths. Yan yung fraction equal to 1 natin. I-plus natin ngayon yung 5/10. So, makukuha natin ngayon, 10 plus 5 is equal to 15. 15/10. Okay? Yan po yun. So, dahil pwede na nating maibawas si 9, so i-subtract na natin. 15 minus 9 is equal to 6. Then we copy the common denominator, which is 10. Then we subtract now the whole number. 5 minus 1 is equal to 4. Etong 6/10 ay pwede pa nating ma-lowest term. May common factor sila or GCF na 2. So, 6 divided by 2 is 3. 10 divided by 2 is 5. So, isulat din natin yung whole number. So, ito na yung pinaka sagot nila. 4 and 3/5. So, yan na po ang